Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at bahagi ng malikhaing imahinasyon ng may akda. Anumang pagkakahawig sa tunay na buhay, lugar o tao ay hindi sinasadya. Layunin lamang ng kwentong ito na magbigay aliw, kilig, at kababalaghan sa mga tagapakinig at manonood. Sa pinakasilangan ng isang liblib na baryo, sa paanan ng bundok ng paninimula, may isang kubo na natatangi, puno ng mga pinatuyong halamang gamot, bote ng langis, at mga anting-anting na nakasabit sa kisame. Dito naninirahan si Elias, isang 16 na taong gulang na batang albularyo na pinalaki ng matandang si Mang Talino, isang kilalang manggagamot at tagapagbantay ng sinaunang kaalaman. Si Elias ay hindi tulad ng karaniwang kabataan. Habang ang ibang bata ay naglalaro at nag-aaksaya ng oras sa tabing ilog, si Elias ay abala sa paglalaga ng dahon ng sambong o pagdidikdik ng luya at bawang para sa mga halamang gamot. Tinuruan siya ni Mang Talino ng mahigit 200 klase ng dahon at ugat na gamot sa iba't ibang karamdaman mula sa simpleng ubo hanggang sa mga kakaibang sakit na hindi maipaliwanag ng doktor. Ang tunay na albularyo, Elias, ani Mang Talino isang gabi habang nagsisiga sila sa harap ng kanilang kubo, ay hindi lang nakikita ang sugat sa balat, kundi pati ang sugat ng kaluluwa. Mula pagkabata ay pinalaki si Elias sa disiplina at pananahimik. Ngunit kahit siya'y sanay sa pamumuhay sa gubat, may mga bagay pa rin siyang hindi maipaliwanag, tulad ng kanyang mga panaginip. Gabi-gabi, tila may isang tinig na tumatawag sa kanya mula sa kakapalan ng kabubatan. Isang boses ng babae, malungkot at malamig, na paulit-ulit na sinasambit ang kanyang pangalan. Minsan pa nga ay nararamdaman niyang may matang nakamasid sa kanya habang natutulog. Isang araw, habang siya ay nangunguha ng halamang gamot sa malayong bahagi ng kabubatan, may nakita siyang hindi inaasahan. Isang puting uwak ang dumapo sa isang patay na punong kahoy. Sa kagubatan ng paninimula, ang puting uwak ay itinuturing na masamang palatandaan. Sabi ni Mang Talino, ito raw ay senyales na may nagbubukas na pintuan mula sa kabilang daigdig. Hindi nagtagal, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Kakaiba ang anyo nito, baluktot ang katawan, at tila may makakapal na ulap sa mata. Huwag kang magtitiwala sa ilaw ng buwan, wika nito sabay abot ng isang lumang sinulid na may nakatali na itim na bato. Yan ang panangga mo sa gabunan. Gabunan, bulong ni Elias sa sarili, habang pinagmamasdan ang papalayong matanda. Pagbalik niya sa kubo, ikinuwento niya kay Mang Talino ang nakita at narinig, ngunit tila hindi nagulat ang matanda. Panahon na, ani nito. Panahon na para malaman mo ang kasaysayan ng ating baryo. Ikinuwento ni Mang Talino kay Elias ang matagal nang itinatagong lihim ng kanilang lugar, ang gabunan, isang sinaunang nilalang na naghahari sa kailaliman ng gubat. Ayon sa alamat, ang gabunan ay nilalang na may kakayahang magpalit anyo, sumanib sa hayop o maging ulap ng usok. Sila'y mga tagapangalaga ng sinaunang dilim at minsan na ring nagtangka na sakupin ang mundo ng tao. Ngunit sa tulong ng matatandang albularyo, sila ay naitaboy pabalik sa kanilang mundo. Simula ng gabing iyon, naging mas mapagbantay si Elias. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang naakit sa misteryo ng kabubatan. Gabi-gabi, bumabalik ang panaginip. Ngunit ngayon, mas malinaw na, isang babaeng may mahabang buhok at mapupungay na mata ang palaging nasa kanyang panaginip. Hindi ito mukhang halimaw. Bagkus, parang isa siyang diwata na nangangailangan ng tulong. Isang gabi, habang nag-igib ng tubig si Elias sa ilog, may narinig siyang kaluskos mula sa talahiban. Agad siyang humawak sa kanyang pulseras na may balahibo ng tandang at dahon ng banaba, pananggalaban sa masasamang nilalang. Ngunit sa halip na aswang o hayop ang lumabas, isang sugatang babae ang gumapang mula sa damuhan. Maputla ang balat nito, tila walang dugo. Nang tinignan niya ng malapitan, napansin niyang ito ang eksaktong babaeng napapanaginipan niya gabi-gabi. Anong pangalan mo? Tanong ni Elias habang tinutulungan niya ang babae. Luna, mahinang sagot nito. Kailangan ko ng tulong mo, dito nagsimula ang kwento ng kakaibang pagmamahalan, isang albularyong may pusong bukal sa pagtulong, at isang nilalang na galing sa angkan ng dilim. Ngunit hindi pa alam ni Elias na ang pagtulong niyang ito ang magbubukas ng pintuan patungo sa mundong matagal nang nakakulong ang daigdig ng mga gabunan. Ang gabi ay tahimik ngunit may bigat. Ang mga kuliglig ay tila nag-aalangan sa kanilang pag-awit, at ang hangin ay malamig na parang may kasamang bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Si Elias, bagamat sanay sa dilim ng gubat, ay ngayon ay kinakabahan habang buhat-buhat ang sugatang babae patungo sa kanyang kubo.
Ang bawat hakbang niya sa putik ay parang nagbubukas ng bagong bahagi ng isang kwentong hindi niya inaasahang mapapasukan. Sa ilalim ng ilawan ng gasera, mas lalo niyang nakita ang kakaibang kagandahan ni Luna. Ang kanyang balat ay mapusyaw, halos parang walang dugo, ngunit makinis at walang bahid ng dumi. Ang kanyang buhok ay itim na itim, animoy usok na umaagos pababa sa kanyang balikat. Ngunit ang higit na nakabighani kay Elias ay ang kanyang mga mata, malalim, malamig, ngunit may tinatagong lungkot na tila ba dala nito ang bigat ng maraming siglo. Tulungan mo ako bago nila ako matagpuan, mahina niyang bulong habang tinatakpan ang isang sugat sa kanyang braso na tila ayaw tumigil sa pagdurugo. Habang nililinis ni Elias ang sugat ni Luna gamit ang pinaglagaan ng dahon ng alagaw at langka, napansin niyang may kakaiba sa sugat, sa bawat patak ng dugo, ito ay mabilis na nauupos at nagiging abo. Hindi ito pangkaraniwan. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Bagkus, tinakpan niya ito ng sagradong dahon ng agbaw at ibinalot ng telang binudburan ng asin. Hindi ka ordinaryong tao, Luna, sino ka ba talaga? Tanong ni Elias, hindi na kinaya ang pananabik sa katotohanan. Napatingin sa kanya si Luna, at sa unang pagkakataon ay ngumiti ito ng malungkot. Ako ay hindi mo dapat nakilala, sagot niya. Ako ay anak ng gabunan at ako ay tumataka sa aking lahi. Napaupo si Elias, tila nawala ang lakas sa kanyang katawan. Ang gabunan, ang kinatatakutan ng buong baryo, ang halimaw na sinasabi ni Mang Talino, ay ngayon ay nasa kanyang harapan at isang babae. Hindi lamang basta babae, kundi isang nilalang na matagal ng pinagkakaitan ng pagmamahal. Ikinuwento ni Luna ang kanyang kasaysayan, siya ay anak ni Aghoy, ang pinuno ng mga gabunan sa ilalim ng bundok. Ngunit siya ay ipinanganak mula sa isang tao, isang babae mula sa baryo na tinangkang agawin at gawing asawa ni Aghoy. Pagkatapos ipanganak si Luna, ang kanyang ina ay nilamon ng kabaliwan at naglaho sa kabubatan. Dahil kalahating tao, si Luna ay hindi tinanggap ng buong angkan. Siya'y itinago, ikinadena, at pinalaki sa dilim. Pero minsan, sa tuwing natutulog ako, patuloy ni Luna, may liwanag na dumarating sa aking panaginip. At sa liwanag na yon, nandoon ka. Hindi ko alam kung bakit pero ikaw ang naging gabay ko palabas ng kadiliman. Tumahimik si Elias. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may isa siyang tiyak, hindi niya kayang pabayaan ang isang nilalang na nangangailangan. Kahit pa ito ay mula sa lahi ng kanyang kinatatakutan. Mula sa gabing iyon, si Luna ay nanatili sa isang lihim na silid sa ilalim ng kanyang kubo. Gumawa si Elias ng silungan sa likod ng mga halamang gamot, nilagyan ng mga halamang pananggalang sa masamang espiritu, at tinakpan ng telang may dasal. Tuwing gabi, palihim niyang dinadalhan ng pagkain at gamot si Luna. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nabubuo ang isang bagay na hindi nila maipaliwanag, damdaming mas malalim pa sa awa, at mas mainit pa sa takot. Sa bawat haplos ng gamot sa balat ni Luna, sa bawat ngiting bahagyang nabubuo sa kanyang labi, si Elias ay nahuhulog hindi lang sa kagandahan ng nilalang, kundi sa kaluluwang hindi kailanman minahal. Isang gabi, habang binabasa ni Elias ang isang lumang aklat ng mga albularyo, natagpuan niya ang isang pahina na halos nabura na ng panahon. Isa itong babala tungkol sa mga gabunan, kapag ang isang nilalang ng dilim ay nagmahal sa isang tao, maaaring mawasak ang balanse ng dalawang mundo. Ang pag-ibig nila ay maaaring maging ilaw o maging apoy na lalamon sa lahat. Bigla siyang napatigil. Maaaring tama si Mang Talino. Maaaring may dahilan kung bakit itinuro sa kanya ang mga pangontra, ang mga agimat, at ang dasal ng pagtaboy. Ngunit paano kung ang turo ay mali? Paano kung ang nilalang na kanilang tinuturing na salot ay biktima lang ng kwentong isinulat ng tao? Kinaumagahan, habang sinasala ni Elias ang pinaglagaan ng halamang gamot, dumating si Mang Talino. May kakaiba sa paligid, Elias. Nararamdaman ko ang kilabot ng gabunan. May pumasok sa ating mundo, halos mabitawan ni Elias ang hawak. Alam niyang hindi na niya matatagalan ang pagsisinungaling. Sa oras na yon, isang kaluskos mula sa likod ng bahay ang narinig. Mabilis na kumilos si Elias, ngunit huli na, nakita ni Mang Talino ang aninong dahan-dahang lumalabas mula sa taguan. Ang mga mata ni Luna ay kumislap ng malamlam na pula, at ang katawan niya ay halos hindi humihinga, parang usok na may anyo. Gabunan, sigaw ni Mang Talino. Ngunit bago pa man siya makapagsagawa ng dasal o ritual, hinarang siya ni Elias. Hindi siya kaaway, sigaw ni Elias. Isa siyang nilalang pero higit pa roon, isa siyang umiibig. Isa siyang nasasaktan. At ako ang dahilan kung bakit siya narito.
Kinabukasan ay tila naging mabigat ang paligid ng buong kagubatan. Ang mga ibon ay hindi kumakanta. Ang hangin ay parang may kasamang pag-ungol. Si Mang Talino ay umalis sa kubo ni Elias nang hindi umiimik, ngunit bago lumisan ay nag-iwan ng babala, Elias, ang pag-ibig ay hindi pananggalang sa panganib. Maging matalino. Hindi lahat ng maganda ay mapagkakatiwalaan. Ngunit kahit ang mga salitang iyon ay hindi na tumalab kay Elias. Ang kanyang puso ay mas malakas na kaysa sa kanyang pangamba. Sa araw na yon, hinarap niya si Luna, nakaupo sa gilid ng silid habang nakatanaw sa maliit na bintanang yari sa kawayan. Luna, simula ni Elias, ano ka ba talaga? Ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng gabunan? Tahimik si Luna sa ilang saglit. Tila ay pinipilit niyang hanapin ang tamang mga salita. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa bigat ng kanyang sikreto. Sa mundong pinagmulan ko, wika ni Luna, walang puwang ang pagmamahal. Doon, ang bawat gabunan ay isinilang na may layunin upang bantayan ang pagitan ng kadiliman at liwanag. Ngunit ako'y hindi ganap na gabunan. Ako ay may dugong tao. At dahil doon, ako'y itinuring na kahinaan ng aking lahi. Ipinakita ni Luna kay Elias ang isang marka sa kanyang batok, isang hugis bituin na may mata sa gitna. Ayon sa kanya, iyon ang tanda ng ihalong dugo na bihira lamang sa kanilang angkan. Ipinanganak siya sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng mga nilalang ng gabi at ng mundong ginagalawan ni Elias. Dahil sa marka kong ito, patuloy ni Luna, ako'y isinumpa na huwag makaranas ng buong kapangyarihan ng gabunan at huwag ring tanggapin ng mga tao. Ako'y itinago sa ilalim ng liyab na yungib sa loob ng 16 na taon. Pero bakit ka tumakas? Tanong ni Elias. Dahil sa isang panaginip, sagot ni Luna, sabay ngiti ng marahan. Sa panaginip kong iyon ikaw ang nandoon. May hawak kang sulo at binuksan mo ang lagusan ng aking kulungan. Hindi kita kilala noon, ngunit naramdaman ko, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Napalunok si Elias. Hindi niya alam kung anong mas matimbang, ang kaba, o ang damdaming unti-unting humihigpit sa kanyang dibdib. Sa isip-isip niya, paano kung tama nga ang mga babala ni Mang Talino? Paano kung nililinlang lang siya ni Luna? Ngunit sa bawat titig niya rito, wala siyang mabasa kundi lungkot at pagod, damdaming hindi kayang gayahin ng sinumang halimaw. Sa sumunod na mga araw, mas naging malapit sila sa isa't isa. Tinuruan ni Elias si Luna ng mga simpleng lunas gamit ang halamang gamot. Minsan ay nagtatawanan pa sila habang pinupulbos ang dahon ng sambong o habang pinipigilan ni Elias ang pagbahing matapos maamoy ang bawang. Minsan naman, si Luna ang nagtuturo kay Elias ng mga lihim na kwento mula sa daigdig ng gabunan, mga kwentong may halong takot at hiwaga. Ngunit kahit masaya ang kanilang samahan, may mga gabi na si Luna ay tahimik, tila may iniisip. Kapag tinatanong ni Elias, simpleng walang-wala lang ang sagot nito. Hanggang isang gabi, habang sila'y magkasamang naglalakad sa gilid ng ilog, nagsalita si Luna, Elias, may kailangan kang malaman. Ang dahilan kung bakit ako tumatakas ay hindi lang para makalayo sa aking lahi. Napalingon si Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Ang gabunan, mahinang sabi ni Luna, ay naghahanda ng pananakop. Gusto nilang buksan muli ang daang itim, isang daanan mula sa mundo ng gabi patungo sa mundo ng tao. At ikaw ang susi. Anong ibig mong sabihin? Gulat na gulat si Elias. Ang dugo ng isang batang albularyo na isinilang sa ilalim ng buwan ng Talino, tulad mo, ay may kakayahang buksan ang lagusan. Iyon ang dahilan kung bakit hinahanap ka nila. Hindi upang saktan ka kundi upang gamitin. Hindi makapagsalita si Elias. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Buong akala niya, ang pagiging albularyo ay para lang sa pagpapagaling sa pagligtas ng buhay. Ngunit ngayon, ang mismong dugo niya pala ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan ng sanlibutan. Ngunit Luna, mahinang tanong ni Elias, ikaw ano nang kinalaman mo rito? Ipinadala ako upang akitin ka. Upang ibalik ka sa aming mundo. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip minahal kita. Tumulo ang luha sa mga mata ni Luna, luha ng pagkakabunyag, ng pagod, at ng isang pag-ibig na piniling lumaban sa kanyang tadhana. Hindi ako sumunod sa kanila. Tumakas ako hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Dahil ayokong gamitin ka. Gusto kong iligtas ka. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Luna. Sa kabila ng lamig nito, naramdaman niya ang init ng katapatan.
Sa gabing iyon, sila'y nagyakap, hindi bilang nilalang at tao, kundi bilang dalawang pusong parehong sugatan, parehong nangangarap ng kalayaan. Ngunit sa dilim ng gubat, sa taas ng punong matanda na sa panahon, isang pares ng pulang mata ang nagmamasid. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na sikreto. Nagsisimula ng gumising ang mundo ng gabunan. Mula pa sa kaibuturan ng lupa, sa ilalim ng mga ugat ng punong kahoy na libong taon nang nakatindig, ay nananahan ang isang nilalang na kinatatakutan ng bawat kwento sa baryo, si Aghoy, ang pinuno ng mga gabunan. Siya ang haligi ng kadiliman, ang tagapangalaga ng Daang Itim, isang sinaunang lagusan na minsan nang tinangkang buksan noong unang panahon, ngunit sa tulong ng mga albularyong ninuno ni Elias, ay muling isinara gamit ang mga dasal, dugo, at sakripisyo. Ngunit ngayon, muling bumubulong ang mga ugat sa ilalim ng lupa. Muling naglalakad ang mga anino sa gabi. Muling dumadaloy ang utos ni Aghoy, hanapin ang batang may dugo ng buwan at ibalik ang aking anak. Habang tahimik pa ring itinatago ni Elias si Luna sa kanyang kubo, hindi niya alam na unti-unti nang nilalapitan ng panganib ang kanyang mundo. Sa baryo, napansin ng mga residente na dumarami ang nawawalang hayop. Ang ilan ay natagpuan na lamang natuyot at parang sinipsip ng buhay. Sa gabi, may mga kaluskos na parang mabibigat na paa sa ibabaw ng bubong. May mga aninong nakikita sa gilid ng mata, at may mga iyak ng sanggol sa gitna ng kabubatan, kahit wala namang sanggol sa buong paligid. Si Mang Talino ay nagsimulang magtanong-tanong. Nilibot niya ang mga kabahayan at taniman. Sa kanyang pagsusuri, isa lang ang kanyang nasabi kay Elias kinabukasan, nagising na ang gabunan. Hindi na itinago ni Elias ang lahat. Inamin niyang si Luna ay nasa kanyang pangangalaga, at ang babaeng ito ay anak ni Aghoy. Masahol pa ito sa kinatatakutan ko, ani Mang Talino. Anak ng gabunan. Ibig sabihin, ang kanilang pinuno ay may dahilan para magpakita. At ikaw ang pinaghahanap nila. Samantala, sa ilalim ng malalim na kuweba, si Aghoy ay nakatayo sa harap ng isang dambuhalang bato na may inukit na mata sa gitna, ang bato ng lagusan. Naghihintay ito ng dugo upang muling mabuksan ang daan patungo sa mundo ng mga tao. Sa kanyang paligid ay ang kanyang mga alagad, mga nilalang na kalahating usok at kalahating laman, may mahabang kuko, balat na kulay abo, at mga matang pula. Isa sa kanila ang lumapit. Pinuno, may balita na. Nakita si Luna kasama ang batang albularyo. Bumigat ang hininga ni Aghoy. Sa ilalim ng kanyang boses na parang gumagapang sa loob ng mga buto, siya'y nagsalita, akala ko'y hindi mo ako ipagkakanulo, anak. Sa kabilang banda, sa kubo ni na Elias, si Luna ay tuluyang bumigay at nagkwento ng buong katotohanan. Noong una, ani Luna, ipinadala ako ni Aghoy upang pumasok sa mundo ng tao at hanapin ka. Gamit ang aking anyong tao, dapat ay akitin kita at dalhin sa ilalim ng lupa. Ngunit habang lumalapit ako sa iyo, unti-unti akong nawalan ng dahilan para sundin ang utos ng ama ko. Alam ko, wika ni Elias, na hindi mo ito pinili. Alam kong may kabutihan sa puso mo. May kabutihan ngunit may kapahamakan din akong dala, sabi ni Luna habang pinagmamasdan ang kanyang kamay na unti-unting kumukupas sa anyong tao. Habang tumatagal ako sa mundong ito, unti-unti akong nauupos. Kailangan kong makabalik sa aking mundo paminsan-minsan upang mapanatili ang aking anyo. Babalik ka sa kanila? Tanong ni Elias, puno ng takot. Hindi. Babalik ako para tapusin ito. Para harapin si Aghoy. Hindi na ako magtatago. Hindi ko hahayaan na gamitin kanya. Ilang araw pagkatapos ng pag-amin ni Luna, isang gabi na puno ng kidlat at kulog, may narinig na kalampag si Elias mula sa labas ng kubo. Paglabas niya, isang nilalang ang nakita niya sa ilalim ng ulan, matangkad, payat, at may balot ng usok ang katawan. Ang balat nito ay parang paso sa araw, at ang mga matay duguan. Ito'y alagad ng gabunan. Batang albularyo, mahinang umbol nito. Isuko mo ang anak ng aming pinuno. O kayo'y wawasakin. Lumaban si Elias gamit ang kanyang dalang langis na may dasal. Inihagis niya ito sa nilalang, at sa isang kisap mata ay sumiklab ang katawan nito. Naglaho ito sa usok at apoy. Ngunit alam ni Elias, iyon ay paalala lamang. Paalala na ang gabunan ay dumarating na. Kinabukasan, tinipon ni Elias ang ilang matatandang albularyo mula sa kalapit na baryo. Nagpulong sila sa ilalim ng punong balete, at doon ay itinatag ang Bantay ng Lagusan, isang lihim na samahan upang protektahan ang daang patungo sa gabunan. Hindi na ito laban ng isa lang, sabi ni Mang Talino.
Kung mabubuksan muli ang daang ito, ang buong mundo natin ay mapapahamak. Nagsimula silang gumawa ng mga sagradong bitag, mga anting-anting, at mga dasal na isasabit sa bawat puno sa gubat. Ngunit higit sa lahat, si Elias ay naghahanda ng pinakamalaking sakripisyo, ang pagharap sa mismong pinuno ng kadiliman. At si Luna. Siya ay lumalaban sa kanyang panloob na pagkakabiyak, isang pusong may dugong gabunan, ngunit umaapaw sa pagmamahal sa isang taong hindi niya dapat minahal. Sa pagdapo ng susunod na kabilugan ng buwan, sisimulan na ang giyera, hindi lang laban sa halimaw, kundi laban sa tadhana. Habang lalong umiigting ang presensya ng kadiliman sa kabubatan ng paninimula, si Elias at si Luna ay patuloy na lumalaban, hindi lamang sa mga gabunan, kundi sa damdaming pilit nilang itinatago at pinipigilan. Sa bawat gabi na magkasama sila, mas lalong lumalalim ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at lambing ay may kasamang takot. Takot na baka bukas ay hindi na sila magkita, na baka sa isang iglap ay mapunit ang katahimikang pilit nilang kinukumpuni. Sa kubo ni Elias, nakatago sa ilalim ng lupa ang silid kung saan si Luna ay pansamantalang nananahan. Tinawag nila iyong yungib ng kalayaan. Sa silid na yon, tanging mga dasal ni Elias at mga halamang gamot ang nakakasira sa sumpang dumidikit sa katawan ni Luna. Sa tuwing siya ay lumalabas, kailangan niyang magpahid ng langis mula sa pinaglagaan ng dahon ng banaba, ugat ng luya, at langis ng nyog, isang espesyal na timpla ni Elias upang mapanatili ang kanyang anyong tao. Ngunit kahit kayang takpan ang kanyang anyo, hindi kayang itago ni Luna ang kanyang pinagmulan. Tuwing sasapit ang hating gabi, dumarating ang mga bangungot. Nakikita niya sa panaginip ang mukha ng kanyang ama, si Aghoy, nakatayo sa harap ng apoy, may hawak na itim na sandata, at nagsasalita ng mga salitang nagmumula sa ilalim ng lupa. Bumalik ka sa amin, anak. Ikaw ay itinakda. Ang iyong puso ay hindi para sa kanila. At sa panaginip ding iyon, palaging naroroon si Elias, nakatali sa sanga ng isang patay na punong kahoy, duguan at walang malay. Minsan, sa kalagitnaan ng gabing maulan, si Elias ay nagising sa mahinang pag-iyak mula sa silid ni Luna. Dahan-dahan siyang bumaba sa yungib. Doon niya nakita si Luna, nakaupo sa sahig, yakap ang sarili, at ang mga mata ay punong-puno ng luha. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Elias, lumuhod sa tabi niya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin, bulong ni Luna. Elias, darating ang panahon na hindi ko na mapipigilan ang kadilimang dumadaloy sa aking dugo. Nararamdaman ko, unti-unti na akong nilalamon ng aking lahi. Luna, wika ni Elias, kahit ano ka pa, tao man o gabunan, hindi mo kailangang mag-isa. Nandito ako. Hanggang sa huli. Napayakap si Luna kay Elias. Sa gabing iyon, sa pagitan ng mga luha at pag-amin ng kahinaan, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng takot at pag-ibig, isang sumpang binasag ng damdaming totoo. Simula ng gabing iyon, naging mas mahigpit ang ugnayan nila. Ngunit naging mas mapanganib din sa bawat halik, sa bawat yakap, si Luna ay lalong nahihirapang kontrolin ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay paminsan-minsan nagiging kulay abo, ang kanyang mga mata ay namumula sa mga sandaling nadadala siya ng damdamin. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, ang mga alagad ng gabunan ay nagsimulang magpakita sa iba't ibang anyo. Isang gabi, sa bahay ni Mang Talino, may narinig siyang katok. Nang buksan niya ang pintuan, isang matandang babae ang humihingi ng tubig. Ngunit nang siya'y inalok ng inumin, napansin ni Mang Talino ang kamay ng matanda, may 5 daliri sa isang banda, at 6 sa kabila. Isa itong tanda ng gabunan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang agimat at binigkas ang dasal ng pagtaboy. Sa isang iglap, ang matanda ay naging usok at nagsalita, hindi mo sila mapoprotektahan habang nagtatago. Ang oras ng pagbubukas ay nalalapit na. Nang sumunod na araw, tinawag ni Mang Talino si Elias at Luna sa ilalim ng punong balete. Dito niya isinagawa ang isang ritual upang maipakita ang hinaharap, isang sinaunang seremonya gamit ang abo ng uling, dugo ng manok, at dahon ng akasya. Habang umiikot ang abo sa sahig ng bilog na bato, bumuo ito ng mga larawan, mga aninong sumusugod, mga mata sa dilim, at sa gitna nito, isang lalaking albularyo na duguan, nakahandusay sa lupa at isang babaeng may pakpak. Umiiyak habang sumisigaw ng isang pangalan, Elias. Napahawak si Luna sa dibdib niya. Si Elias ay nanatiling tahimik. Pareho nilang naunawaan, hindi sila pwedeng magpatuloy sa ganitong kalagayan ng hindi naghahanda. Ang pag-ibig nila ay hindi sapat upang mapigilan ang paparating na giyera.
Sa huling bahagi ng araw na iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, sila'y nagtungo sa pinakatuktok ng bundok kung saan nila unang nagkita, isang bukiring may tanawing malawak at tahimik. Luna, wika ni Elias, kung may pagkakataon kang bumalik sa inyong mundo, iiwan mo ba ako? Tahimik si Luna. Pinagmasdan niya ang langit. Kung ako lang ang masusunod, mananatili ako dito. Ngunit kung pipilitin ako ng kapalaran, hindi ko alam kung makakalaban ako sa sarili kong dugo. Kung gayon labanan natin ng sabay, sagot ni Elias. Walang mundo na dapat sakupin. Ang kailangan ay mundo na may pag-unawa, mundo na pwedeng tirhan ng tulad natin. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng lupa, isang hukbo ng gabunan ang nagsimulang gumapang. Isa-isa silang umaahon, lumilitaw sa ilalim ng mga anino ng punong kahoy, at hinahanap ang amoy ng dugo ni Elias. Ang oras ng pagtatapos ng kanilang lihim na pag-ibig ay nalalapit. At sa pagputok ng buwan sa langit, isang desisyon ang kailangang gawin. Sa malamig na gabi sa gitna ng kagubatan, isang panibagong yugto ng panganib ang sumalubong kina Elias at Luna. Matagal na nilang inilihim ang kanilang pag-ibigan, ngunit ang mga gabunan ay hindi mga nilalang na madaling lokohin. May mga mata silang nakakakita sa dilim, mga ilong na kayang makaamoy ng kahit anong lihim, at mga pakpak na tila anino sa bawat sulok ng gubat. At ngayong ramdam na nila ang pagkakanulo ni Luna, handa silang gumanti. Isang gabi habang pauwi si Elias galing sa isang paggamot, nilamig ang kanyang katawan sa isang biglaang ihip ng hangin, hindi ito ordinaryong simoy, kundi isang masangsang at mapanglaw na presensya. Bago pa siya makatakbo, isang aninong may pulang mata ang sumulpot sa harapan niya. Isang gabunan. At bago pa siya makasigaw, binalot siya ng itim na usok at nawala siya sa kawalan. Sa pugad ng gabunan pagmulat ng mata ni Elias, napagtanto niyang hindi na siya nasa mundo ng tao. Nasa loob siya ng isang kuweba, madilim, malawak, at malamig. May mga aninong gumagalaw sa paligid, may mga nilalang na nagmamasid. At sa gitna ng kuweba, naroon si Aghoy, ang pinuno ng gabunan, at ama ni Luna. Elias, wika ni Aghoy na may tinig na parang halinghing ng maraming espiritu. Pinangahas mong hawakan ang isang bagay na hindi mo nauunawaan. Ang anak ko, si Luna, ay nilalang ng dilim. Hindi siya para sa'yo. Nanatiling matatag si Elias. Hindi ako natatakot sa inyo. Alam kong hindi kami pareho ng mundo ni Luna, pero hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko. Handa akong harapin ang kahit anong kapalit. Napangisi si Aghoy. Kung gayon, bibigyan kita ng pagpipilian, isuko mo si Luna. Itakwil mo ang lahat ng meron kayo. At palalayain ka namin. Ngunit kung pipiliin mo pa rin siya, kukunin namin ang iyong kaluluwa at ikukulong ka sa pagitan ng buhay at kamatayan, isang walang katapusang paghihirap. Tahimik si Elias, ngunit ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko siya ipagpapalit. Kahit kaluluwa ko pa ang mawala, hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa kanya. Pagpili ni Luna habang nagaganap ang pagpupulong sa kuweba, si Luna naman ay pinigilan ng mga kababayan niyang gabunan. Nilinlang mo kami, sigaw ng isa. Pinili mo ang tao kaysa sarili mong lahi. Dinala rin siya sa harap ni Aghoy upang harapin ang kanyang parusa. Dito muling nagtagpo ang kanilang mga mata ni Elias, mata ng pag-ibig, ng takot, at ng sakripisyo. Muling nagsalita si Aghoy, "Anak, ibigay mo sa amin ang kaluluwa ng lalaking ito. Sa ganoong paraan, makababalik ka sa iyong dating anyo. Babalik ka sa iyong trono bilang tagapagmana ng mga gabunan. Ngunit kung pipiliin mong manatili sa kanya, ikaw ay itatakwil ng lahi natin, at kailanmay hindi ka na magiging isa sa amin." Tahimik si Luna. Napatingin siya kay Elias. Naramdaman niya ang tibok ng puso ng lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. At sa unang pagkakataon, siya naman ang magpapasya. "Huwag na ninyong saktan si Elias," wika niya sa gitna ng luha. "Ako na lang ang mag-aalay." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Aghoy. "Ihahati ko ang aking kapangyarihan. Ibibigay ko ang kalahati sa mga gabunan upang manatili ang kanilang lakas, ngunit ang kalahati iwan ko sa aking sarili para makasama si Elias. Hindi na ako magiging ganap na nilalang ng dilim, pero hindi rin ako magiging ganap na tao." Nagkaroon ng katahimikan. Maging ang mga gabunan ay nabigla sa desisyon ni Luna. Isang kasunduan na hindi pa kailanman nabuo sa kanilang kasaysayan. Ngunit si Aghoy, bagamat may galit sa puso, ay isang ama pa rin. At sa huli, pinayagan niya ang anak. "Kung yan ang iyong pasya, gawin mo.
Ang ritual ng pagbabago sa gitna ng kuweba, isang lumang altar ang muling binuhay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isinagawa ang ritual. Tumulo ang dugo ni Luna sa batong may ukit ng sinaunang gabunan. Sa bawat patak ng dugo, umuugong ang lupa, umiikot ang hangin, at nagliliyab ang mga ilawan ng espiritu. Si Elias ay nakiisa sa ritual. Hawak nila ang kamay ng isa't isa habang ang kanilang katawan ay binabalot ng itim na usok at puting liwanag. Tila ba ang dalawang mundo, ang dilim at liwanag, ay nagsasama sa isang matinding pagsabog ng enerhiya. Nang matapos ang ritual, bumagsak sa lupa si Luna. Hindi na siya ganap na gabunan. Ang kanyang balat ay mainit na at ang kanyang mata ay may liwanag na. Ngunit sa kanyang loob ay may nanatiling anino, alaala ng kanyang lahi, kapangyarihang hindi ganap, ngunit sapat upang mapanatili siyang buhay. Muling pagkikita makalipas ang lahat, ibinalik si Elias sa kanyang tahanan. Wala siyang sugat, ngunit may bakas ng bagong pagkatao sa kanyang kaluluwa. Samantalang si Luna ay nagtagong muli sa gubat, ngunit hindi na bilang nilalang ng dilim. Siya na ngayon ay isang nilalang ng pagitan, tao at halimaw, babae at anino, pag-ibig at sakripisyo. Tuwing gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagtatagpo sina Elias at Luna sa paborito nilang lugar sa gubat, hindi bilang lihim na magkasintahan, kundi bilang dalawang nilalang na pinag-isa ng kanilang katapatan. Ngunit ang katahimikan ay hindi magtatagal. Ang mga gabunan ay nagpasya ng isang huling hakbang, paghihiganti. Kinabukasan, matapos ang mabigat na desisyong pinagdaanan nina Elias at Luna, tila mas lumalim ang katahimikan ng kagubatan. Sa loob ng yungib ng gabunan, naghahari ang tensyon. Ang mga matatandang gabunan ay nananahimik sa paligid ni Aghoy habang ito ay nakatingin sa dako ng silangan, kung saan nakatakas ang kanyang anak. Sa kabila ng kanyang galit, may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Ang tanging anak niyang si Luna ay piniling sumama sa isang tao. Habang si Elias naman ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang lihim na silungan sa kabilang panig ng gubat. Sa kabila ng mga pasa at sugat, hindi nawawala ang pananabik sa kanyang mga mata. Hawak-hawak niya ang agimat na iniwan ni Luna, isang itim na bato na may hugis puso at tila may kumikislap sa loob nito. Babalikan kanya, sambit ng matandang albularyo na noon ay bumisita upang maghatid ng halamang gamot. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi na siya katulad ng dati. Sa gitna ng gabi, isang malamig na simoy ang dumampi sa paligid. Sumayaw ang mga dahon. Umuga ang mga sanga. Lumitaw si Luna, ngunit ngayon, kalahating tao, kalahating nilalang. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tao, ngunit ang kanyang balat ay maputla na at tila malamig. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang humaba, at ang kanyang mga pakpak, kalahating yari sa balahibo, kalahating usok. Anong nangyari sa'yo, bulalas ni Elias? Nag-alay ako ng kapangyarihan, sagot ni Luna. Bahagi ng aking kaluluwa ang ibinaba ko upang mapanatili ang katauhan ko para makapiling ka. Napaluha si Elias. Hindi niya inasahan na ganito kalalim ang pagmamahal sa kanya ni Luna. Ngunit kasabay ng saya ay ang matinding takot, alam niyang hindi magtatagal ang katahimikan. Ang mga gabunan ay muling magbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para ibalik si Luna, kundi para wakasan ang pagtataksil nito. Nagdesisyon ang dalawa na humanap ng bagong taguan. Tumungo sila sa pinakailalim na bahagi ng gubat, kung saan ang liwanag ay bihirang sumilip at ang mga nilalang ay bihirang dumaan. Doon sila namuhay, palihim ngunit masaya. Sa tuwing gabi, lumalabas si Luna upang gamitin ang natitirang kapangyarihan ng gabunan upang tumulong sa mga may karamdaman. Samantalang si Elias naman ay nagpatuloy sa kanyang pagiging manggagamot. Sa mata ng tao, siya ay isang simpleng tagapayo at albularyo, ngunit sa gabi, sila'y magkasama, lumilikha ng gamot at lunas gamit ang kapangyarihan ng pag-ibig at kababalaghan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang pangitain. Habang natutulog si Luna, napanaginipan niya ang hukbo ng mga gabunan na dumarating sa taguan nila. Sa kanyang panaginip, nakita niyang inangkin ng dilim ang katawan ni Elias habang siya ay nakatali sa mga ugat ng puno. Ang sigaw ni Elias sa kanyang panaginip ay hindi niya malimutan, "Tumakas ka, Luna! Tumakas ka!" Agad siyang nagising. Pawis na pawis. Nanginginig. Hinawakan niya ang kamay ni Elias at mariing tinitigan. "Hindi tayo ligtas," mahina niyang sabi. "Darating sila." Sa mga sumunod na araw, lalong naging mapagbantay si Luna. Gamit ang kapangyarihang natitira, gumawa siya ng panangga sa paligid ng kanilang silungan.
Ginamitan niya ito ng pinagsamang ugat ng alupihang bato, luwad mula sa ilog ng dugo, at abo ng huling punong nasunog ng kidlat. Sa bawat gilid ng kanilang taguan, nagtayo siya ng mga panandang may mga lumang simbolo ng proteksyon. Habang si Elias naman ay nagdasal sa ilalim ng puno ng sagrada. Inalay niya ang kanyang dugo sa lupa, hindi upang tumawag ng kapangyarihan, kundi upang ialay ang kanyang buhay kapalit ng kaligtasan ni Luna. Dumating ang gabi ng 3 buwan. Tahimik ang kagubatan, masyadong tahimik. Tila walang hangin, walang kuliglig, walang ihip. Sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig nila ang tunog ng mga yapak, mabibigat, pantay-pantay, tila ng isang hukbo. Tumayo si Luna, pinulot ang agimat ni Elias at inilagay sa kanyang dibdib. Handa na ako, bulong niya. Ngunit sa halip na tumakas, si Elias ay tumayo rin. Hinawakan niya ang kamay ni Luna. Walang iwanan. Sa simula't simula pa, ikaw ang pinili ko. Hanggang sa wakas. Lumitaw mula sa dilim si Aghoy kasama ang mga gabunan. Sa kanyang mata ay hindi lamang galit kundi luha. Bakit mo pinili ang mundo ng tao? Tanong niya sa anak. Hindi sumagot si Luna. Sa halip, nilabas niya ang huling agimat ng mga gabunan at ibinaon ito sa lupa sa pagitan nila. Hindi ako namili ng mundo, sagot niya. Pinili ko ang pag-ibig. Umuga ang lupa. Umikot ang hangin. Naglaho ang mga anino. Tumigil ang lahat. At sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumaon sa gitna ng kadiliman. Hindi man nila alam kung iyon na ang katapusan, isa lang ang malinaw, sa gitna ng dilim, may pag-ibig pa ring naghahari. Sa paglipas ng panahon, naging tanyag si Elias bilang isa sa pinakabihasang manggagamot sa kanilang bayan. Hindi na siya tinatawag lang kapag may simpleng sakit, kundi sa tuwing may malubhang karamdaman, kakaibang lagnat, o mga kasong hindi maipaliwanag ng modernong medisina. Lahat ay humahanga sa kanyang kaalaman, tapang, at himalang dulot ng kanyang mga lunas. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang lihim na kanyang pinangangalagaan, isang lihim na tanging siya lang at ang ilang piling nilalang sa kabubatan ang nakakaalam. Si Luna, ang anak ng gabunan. Sa likod ng munting kubo ni Elias, may isang lihim na silid na yari sa kahoy, bato, at ugat ng matandang puno. Doon naninirahan si Luna. Hindi siya maaaring lumabas tuwing araw, sapagkat kahit nabawasan na ang kanyang kapangyarihan, dala pa rin ng kanyang dugo ang sumpang magpaabo kapag nasinagan ng araw. Ngunit sa gabi, nagbabago ang lahat. Lumilitaw siya sa dilim, tumutulong kay Elias sa bawat gamutan. Madalas, kapag hindi kayang pagalingin ng halamang gamot ang isang may sakit, si Luna ang tatawag sa espiritu ng kagubatan upang buhusan ng kakaibang enerhiya ang lunas. Walang nakakaalam na ang misteryosang anino na nakikita ng mga tao tuwing gabi sa tabi ni Elias ay isa palang gabunan na umibig at nagsakripisyo. Pinangalanan na lamang siya sa baryo bilang ina ng dilim. May mga bulong, may mga alamat, ngunit walang makapagpatunay kung sino siya. Ngunit ang katahimikan ay hindi panghabang buhay. Isang araw, isang sugatang hayop ang dumating sa harap ng kubo ni Elias. Isang agila na may pulang mata at may bakas ng kadiliman. Isa itong mensahero. Galing ito sa mga gabunan. Sa maikling salitang ibinulong ng agila, isang mensahe ang naiparating, wala nang hangganan ang daigdig ng tao at ng mga nilalang. Papanagutan ni Luna ang kanyang pagtataksil. Ibig sabihin lamang nito na hanap na nila si Luna. At may balak ang mga gabunan na tapusin na ang pagtatabong ito. Kinagabihan, habang si Elias at Luna ay nag-aayos ng mga halamang gamot sa loob ng lihim na silid, biglang dumilim ang paligid. Umangat ang lupa. Umalon ang hangin. Pumutok ang mga sulo sa paligid. Isang aninong kilala ni Luna ang bumungad, si Aghoy, ang ama niyang gabunan, ang hari ng dilim. Anak ko, bulong nito, panahon na upang bumalik ka. O kaya mamatay kayong pareho. Tumindig si Luna, wala nang takot sa puso. Tumitig sa kanyang ama habang yakap ang lumang agimat ni Elias. Pinili ko na ang aking mundo, sagot niya. At hindi mo na kami kayang pigilan. Ang huling labanan sa loob ng ilang minuto, naging larangan ng labanan ang paligid ng kubo. Ang mga ugat ng kagubatan ay bumangon, ang mga anino ay sumayaw, at ang liwanag ng buwan ay nagmistulang sandata. Nagtagisan ng lakas si Luna at ang kanyang ama. Si Elias naman, bagamat hindi kasing lakas ng mga nilalang, ay ginamit ang lahat ng kaalaman bilang manggagamot, mga anting-anting, dasal, at mga halamang pinainom niya kay Luna upang palakasin ito.
Sa huli, gamit ang pinaghalong lakas ng tao at nilalang, napasuko nila si Aghoy. Ngunit sa kapalit na paraan, nawala ang huling bahagi ng kapangyarihan ni Luna. Hindi na siya isang gabunan. Hindi na rin siya isang ganap na nilalang ng dilim. Isa na siyang ganap na tao. Pagkatapos ng labanan ilang taon ang lumipas, at nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Naging mag-asawa si Elias at Luna. Nagpatayo sila ng bagong klinika sa gitna ng baryo, kung saan parehong pangkaraniwang sakit at mga hindi maipaliwanag na karamdaman ang ginagamot nila. Si Luna ay nagtuturo na rin ng hilot at halamang gamot sa mga kababaihan sa baryo. Hindi na siya tinatawag na ina ng dilim kundi ina ng kagalingan. At kahit wala ng kapangyarihan si Luna, sa puso ng mga tao, isa pa rin siyang alamat. Pagwawakas hindi kailanman hadlang ang pagkakaiba ng lahi, anyo, o pinagmulan sa tunay na pagmamahal. At kahit ang gabunan, sa dulo, ay naglalaho rin sa harap ng pusong handang magmahal, magsakripisyo, at magmahal muli. Ito ang kwento ng isang manggagamot at ng anak ng gabunan na sa huli, ay nagsilbing liwanag ng isa't isa. Isa.